Kinaumagahan, matapos magising si Leon, sinalubong siya ng isang maganda at maaliwalas na umaga. Habang humihikab siya, napatanong siya sa sarili kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pagtulog. Ngunit pagkasabi nito, narinig niya ang paghilik sa kanyang tabi, at dito niya nakita si Lizu na natutulog sa harap ng kanilang bahay. Matapos niya itong pagmasdan, medyo awkward niyang sinabi na pangit tingnan si Lizu habang natutulog. Naalala niya na nagpunta ito kagabi sa kanila para makikain ngunit hindi na ito nakauwi, kaya sa labas na natulog. Sinubukan niyang gisingin si Lizu, ngunit nanatili itong natutulog at sinabing huwag siyang pigilan dahil kaya pa niyang kumain. Naisip ni Leon na ang laman lang ng utak ni Lizu ay puro pagkain. Habang iniisip iyon ni Leon, napansin niya ang presensya ng isang tao sa labas ng kanyang bahay. Maya-maya pa, natukoy niya na ang taong iyon ay ang asasin. Agad niyang binuksan ang pinto, na ikinagulat ng asasin. Tinanong siya ni Leon kung natapos na ba ang ipinapagawa niya rito. Sumang-ayon naman ang asasin at sinabing natural lang iyon dahil isa siyang professional. Inabot na ng asasin ang impormasyon mula sa monghe, at sinimulan ni Leon basahin ang nilalaman ng scroll. Doon, nakita niya na ang Wang family at ang ibang aristokratikong pamilya ay nagpaplanong magrebelde sa bagong empress. Nabasa rin niya na nag-recruit ang mga ito ng isang opisyal mula sa dating rebel army, ngunit wala raw impormasyon si Ma'am Conwen tungkol sa kung sino ang opisyal na iyon. Habang nagbabasa si Leon, patuloy siyang tinatitigan ng asasin, kaya bigla niyang sinabi na huwag siya titigan dahil wala itong makukuha sa kanya kahit ano pa ang gawin nito. Agad namang nangatwiran ang asasin at sinabing nagbibiro lang siya. Idinagdag pa niya na medyo malakas, gwapo, at may kaunting pera siya, ngunit wala raw siyang sinasabi kay Leon. Sa tingin ni Leon, walang halaga ang matatamis na salita ng asasin at tinanong niya kung ano ba talaga ang pakay nito. Biglang naging malambing ang asasin at sinabing mayroon siyang bagong misyon sa Kapitolyo at magtatagal siya roon. Umaasa raw siya na tutulungan siya ni Leon kung sakaling malagay siya sa panganib. Ngumiti si Leon at sinabing ipaubaya na iyon sa kanya. Sinabi pa niyang sa parteng norte makikita ang Vermilion Bird Gate at inutusan niya ang asasin na pumunta roon upang makilala ang kanyang mga kaibigan na siyang magbibigay ng proteksyon habang nasa Kapitolyo ito. Dahil dito, natuwa ang asasin at sinabing hindi na niya mababayaran ang utang na loob kay Leon kaya gagamitin na lang niya ang kanyang katawan bilang pambayad sa kabutihan nito. Tumalon siya kay Leon ngunit agad naman siyang tinamaan ng paa ni Leon sa mukha at tinanong siya kung nananaginip ba ito ng gising dahil hindi siya kwalipikado. Tumawa naman ang asasin at sinabing nagbibiro lang siya dahil alam niyang masyado siyang matalino para sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip ng asasin na kung hindi lang mas malakas si Leon ay binugbog na niya ito. Habang papalayo si Leon, tinanong niya kung sa palagay nito ay mas maganda siya kaysa sa asawa nito. Habang hindi nakatingin si Leon, nag-dirty finger ang asasin at sinabing, ano ba ang maganda sa magandang mukha? Mas mahalaga pa rin ang makapal na mukha. Pagpasok sa bahay, napansin ni Leon na si Lizu at ang kanyang asawa ay kumakain na ng almusal. Habang kumakain, sinabi ni Lizu na talagang bumalik pa si Leon na daladala ang amoy ng pabango ng ibang babae. Napakamot sa ulo si Leon at nangatwiran na may batang babae lang na nagpasalamat sa kanya dahil tinulungan niya ito. Nakangiting tumugon si Isabel at sinabing hindi na kailangan ni Leon magpaliwanag pa. Natuwa si Leon sa ngiti ng asawa niya, at sinabi niya na talagang maunawain ang kanyang asawa. Ngunit agad na nilinaw ni Isabel na kaya niya sinabing hindi kailangan magpaliwanag ay dahil kahit ano pang paliwanag niya, hindi siya makukuntento. Habang kinukumpronte siya ni Isabel, biglang sumabat si Lizu at tinanong kung hindi ba siya itinuturing na magandang babae at kung nagagalit din ba si Isabel kapag kausap ni Leon si Lizu. Ngunit taliwas sa iniisip niya, sinabi ni Isabel na tinitingnan lang niya siya bilang isang malusog na babae. Nagtaka si Lizu kung iyon ba ay papuri o insulto, dahil parang inilarawan lang siya bilang isang hayop sa bukid. Hindi na siya pinansin ni Isabel at bagkus ay sinabi kay Leon na huwag magpaloko sa mga magagandang babae dahil niloloko lang siya ng mga ito.
Tinanong naman siya ni Leon kung ano ang mangyayari kung maloko nga siya ng mga babaeng iyon. Sinabi ni Isabel na kapag nangyari iyon, malalaman ng mga babae na ang lahat ng meron si Leon ay nakuha na ni Isabel, at wala na silang mapapala sa kanya. Sa kabilang banda naman, nakarating na ang asasin sa lugar na itinuro ni Leon, kung saan sinabi nitong naroon ang kanyang mga kaibigan. Naisip niya na marahil ang mga kaibigang nakatira dito ay mga legendary martial arts master, kaya sa palagay niya ay naka-jackpot siya sa pagkakataong ito. Kasunod nito, binuksan niya ang pinto at sinabi sa mga lalaking nandoon na kailangan niya ang tulong nila, at si Leon mismo ang nagrekomenda sa kanya na pumunta dito. Agad namang nakuha ng asasin ang kanilang atensyon, at sinabi ng isang lalaki na hindi siya kailangang mag-alala at ipaubaya na lang ang bagay na iyon sa kanila. Habang pinagmamasdan ng asasin ang lalaking nasa kanyang harapan, napansin niya na nagtataglay ito ng isang makapangyarihang aura, at parabang ang presensya nito ay sumasanib sa kadiliman. Naisip tuloy niya na marahil sila ang mga Dark Master sa alamat ng Murm. Ngunit sa sandaling lumiwanag ang lugar, nagulat siya nang makita na ang mga lalaking ito pala ay ang mga sikat na sumasayaw na lalaki habang buhat-buhat ang kabaong na dadalhin sa sementeryo. Tinanong pa nga siya ng mga ito kung sino ang tutulungan nilang ihatid sa puntod dahil sila ay mga profesional na taga-buhat ng kabaong. Sinabi nila na hindi niya kailangang mag-alala kung may mamatay man sa kanyang pamilya, dahil sila na ang bahala rito. Nang maunawaan ng asasin na napagtripan siya ni Leon, napamura na lang siya habang parang nasusuka sa inis, sinasabing mukhang buhay pa siya ay gusto na siyang ilibing ni Leon. Samantala, sa Kapitolyo, kilala ang Wang family sa kanilang negosyo na may kinalaman sa mga bahay-aliwan. Sa bahagi ng Red Light District, ang kanilang mansion ay kilala bilang ang pinakamalaking bahay-aliwan sa kasalukuyan. Isang lalaki ang galit na nagrereklamo dahil gumastos na siya ng napakalaki ngunit hindi pa rin niya nagagawang makipagkita sa kanilang mistress. Kaya tinanong niya ang babaeng namumuno sa lugar kung paano pa niya magagamit ang kanyang pera para makamit ang kanyang layunin. Sinabi ng babae na kahit ilang libo pa ang kanyang gastusin, hindi niya makakamit ang pagkakataong makipagkita sa kanilang mistress. Ang perang nagastos niya ay para lang umano sa mga pulubi, kaya huwag na niyang isipin na magagawa niyang makita ang kanilang mistress sa kaunting pera lamang. Sa galit, sinabi niya na mas mabuting magtrabaho na lang siya roon bilang tagapaglingkod upang makita palagi ang kanilang mistress. Habang nangyayari ito, makikita ang isang anino ng tao na tumatalon sa mga bubungan. Makalipas ng ilang sandali, nakarating na ito sa isang bintana. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Leon. Habang sinusuri niya ang paligid, sinabi niya na ang pavilion na ito ang tinutukoy ng monghe sa impormasyong ibinigay sa kanya. Kaya naisip niya na dito ginaganap ang mga pagpupulong ng Wang family. Habang iniisip pa niya ito, narinig niya ang mga yapak na papalapit sa pintuan at napagtanto niya na magsisimula na ang kanilang pagpupulong. Kasunod nito, pumasok ang dalawang lalaki, at sinabi ng isa na sa pagkakataong ito ay kasama nila ang mistress. Pinayuhan niya ang kasama na huwag maakit sa kagandahan ng mistress upang maiwasan ang malaking pagkakamali. Sinabi naman ng matabang lalaki na mag-relax lang siya dahil alam niya kung kailan dapat magloko at kailan dapat magseryoso. Dagdag ng kanyang kapatid na ang misyon na ibinigay sa kanila ng kanilang ama ay napaka-importante, kaya hindi nila dapat bigin ang kanyang tiwala sa kanila. Sinabi pa niya na ngayon na hawak na nila ang kanilang trump card, kailangan nilang kumbansihin ang mga rebelde na makipagtulungan sa kanila. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagsalita si Leon at tinanong kung ano ang trump card na tinutukoy nila. Nagulat ang dalawa, at galit na tinanong ng matabang lalaki kung sino si Leon at kung bakit nagtatago ang mistress ng isang lalaki sa kwartong iyon. Tinanong din niya si Leon kung gusto ba niyang mamatay dahil sa pagiging bastos nito sa kanilang teritoryo. Ngunit sa kabila ng pagiging maangas ng mga ito, sinabi lamang ni Leon na pumunta siya rito upang wakasan ang Wang family. Kasunod nito ay narinig ang mga pag-ungol at pag-iyak sa loob ng kwarto. Nang marinig ito ng mga tao sa labas, sinabi ng isa na ang pagsigaw na iyon ay parang sigaw ng kinakatay na baboy, at inisip pa niya na tanging ang mga young masters ng Wang family ang naroon.
Sinabi naman ng isa na wala talaga siyang alam sa mundo, dahil malamang ang ginagawa ng magkapatid ay nagpupweten kaya ang narinig nilang sigaw ay dulot ng kanilang ginagawa. Sa loob ng kwarto, makikitang bagbog sarado na ang magkapatid. Habang nakahiga sila sa sahig, sinabi ni Leo na kahit na binugbog na niya sila, nagmamatigas pa rin sila at wala pa rin siyang nakuhang matinong impormasyon mula sa kanila. Ngunit sa sandaling aalis na si Leon, bigla namang humawak sa kanyang paa ang isa sa mga lalaking kanyang nabugbog at sinabihan siyang huwag umalis. Nang makita ni Leon ang ginagawa nito, tinanong niya kung susuko na ba ito, dahil kung ganoon, sana kanina pa nito ginawa iyon upang maiwasan ang nangyari sa kanila. Sinabi rin niya na kung hindi pa nila sasabihin ang mga bagay na gusto niyang malaman, mayroon pa siyang mas nakakatakot na paraan upang paaminin sila. Ngunit imbes na matakot, natuwa pa nga ang lalaking ito at sinabi na magiging maganda iyon, hinihimok pa si Leon na ipagpatuloy ang ginagawa sa kanya. Kasunod nito, agad na sinipan ni Leon ang mukha ng lalaki at sinabi na hindi niya inaasahan na ang mga anak pala ng mga aristokratikong pamilya na ito ay may kakaibang hilig dahil napagtanto niyang isa itong masokista. Matapos niyang sabihin ito, naamoy niya ang pabango ng isang babae kaya inisip niyang marahil iyon na ang mistress na tinutukoy ng dalawa. Kasunod nito, itinago niya ang walang malay na dalawang lalaki sa loob ng isang kabinet at sinabi sa sarili na magpapanggap muna siyang miyembro ng Wang family upang malaman kung talagang miyembro ng mga rebelde ang kanilang kausap. Nang pumasok ang mistress, tinanong siya kung sino siya at kung bakit ganoon ang kanyang suot. Ngunit ipinaliwanag ni Leon na batay sa oras, marahil isa siya sa mga tao ng Wang family. Kaya sinabi ng mistress kay Leon na ilabas ang kanyang insignia upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos marinig ito, sinabi ni Leon na mabuti na lang at nakuha niya ito mula sa dalawa, kaya ipinakita niya ang insignia ng Wang family sa babae, sabay sabing baka ngayon ay magkaroon na ito ng tiwala sa kanya. Habang iniisip niya ito, napansin ni Leon na maganda nga ang mistress na ito. Ngunit kung ikukumpara sa kanyang asawa, kulang pa rin siya sa ganda. Sa kabilang banda, matapos makita ang insignia, sinabi ng mistress na ang kanyang pag-aalala kanina ay para sa wala. Tinanong niya kung bakit hindi ang dalawang young masters ang ipinadala ngayon, ngunit bago pa makasagot si Leon, sinabi niya na hindi na rin naman iyon mahalaga. Tinanong niya si Leon kung ano ang plano ng kanilang pamilya upang makapaghanda rin sila sa kanilang panig. Napaisip si Leon sa narinig at sinabi na paano niya malalaman ang tungkol sa plano ng mga ito. Sinabi niya na masyado siyang mainipin dahil ang pagre-rebelde ay hindi nangyayari sa isang gabi lamang. Idinagdag pa niya na kailangan pang i-considera ang maraming bagay gaya ng lokasyon, mga tao, at ang mga advantage at disadvantage. Matapos ang mahabang sinabi ni Leon, napaisip ang mistress kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan ng lalaking kaharap niya, dahil dati ay iniisip niya na ang mga tao sa Wang family ay puro mga ignorante. Hindi niya inaasahan na makatagpo ng isang henyo mula sa kanila. Nangganyo siyang isulat ang mga narinig upang matuto mula rito. Para mas higit pang makilala ang kausap, sinimulan niyang akitin si Leon, sinasabing kailan pa nagkaroon ng isang henyo sa Wang family, at tinanong kung ano ang pangalan niya. Ngunit tila hindi nagustuhan ni Leon ang ginagawa ng mistress at sinabing kailangang magpakita ito ng respeto sa sarili dahil isa na siyang may asawa. Tila tinutokso pa siya ng mistress, sinasabing natatakot ba siyang ma-in-love sa kanya. Sumagot si Leon na nag-o-overthink lang ang mistress, at na mas maganda pa ang kanyang asawa kaya ayaw niyang masaktan ang pride nito. Idinagdag pa niya na huwag na nilang pag-usapan iyon at sa halip ay pag-usapan na lang ang tungkol sa kasunduan at kung sino ang namumuno sa rebel army na kanyang pinagre-reporten at kung ano ang maitutulong nila. Tila nap-icon ang mistress nang tawagin siya ni Leon na Big Sister, at tinanong pa nga kung bulag ba ito. Habang iniisip niya ito, nagtaka siya kung bakit tinatanong nito ang tungkol sa mga bagay na iyon, kaya naisip niya na maaaring hindi ito miyembro ng Wang family. Sinimulan niyang akitin muli si Leon, tinatawag siyang little brother, at sinusubukang tanungin kung gusto ba talaga niyang malaman kung sino ang kanilang pinuno. Sinabi rin niya na kailangan nilang maging maingat dahil baka may nakikinig sa kanilang usapan,
kaya hinimok niya si Leon na lumapit sa kanya para mas marinig ang sasabihin. Ngunit habang ginagawa niya ito, sinimulan din niyang hugatin ang espada mula sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, sinabi niya na ang mga tao sa lugar na ito ay gumagastos ng libo-libong ginto para lang makita siya, ngunit ngayon ay nakikita siya ni Leon ng walang bayad, kaya dahil dito ay kukunin na niya ang kanyang kabayaran. Pagkasabi nito, inundayan niya ng saksak si Leon, ngunit madali lamang nitong nasalo ang espada. Habang pinipisil ni Leon ang kanyang kamay, tuluyan na niyang nabitawan ang espada. Sinabi ng babae na ang true key ni Leon ay masyadong malakas at katulad ng mga miyembro ng kanilang rebel army, kaya hindi siya naniniwala na ito ay miyembro ng Wang family. Pagkatapos ay tinanong ng mistress si Leon kung isa rin ba siyang miyembro ng kanilang rebel army noon. Ngumiti si Leon at sinabing akala niya noong una ay matagumpay na siyang nagpapanggap. Tinanong niya kung paano nalaman ng babae. Sinabi naman ng mistress na alam na ng Wang family kung sino ang kanilang big boss, kaya wala silang dahilan para tanungin pa ulit ang alam na nila. Inisip niya na si Leon ay isa ring miyembro ng kanilang rebel army noon at tinanong kung ano ang motibo niya sa paglapit sa kanila. Matapos marinig ang mga sinabi ng mistress, binitawan siya ni Leon at sinabi na mukhang nakaligtaan niya ang bagay na iyon, kaya hindi rin siya makakakuha ng matinong sagot mula sa kanya. Idinagdag pa niya na matagal na siyang umalis sa rebel army kaya hindi na niya kailangang maging sensitibo sa bagay na iyon. Sinabi naman ng mistress na kung umalis na siya sa rebel army, dapat huwag na siyang makialam sa kanilang mga plano. Sinagot ni Leon na pinapayuhan niya silang sumuko na lamang habang maaga pa dahil pabagsak na ang rebellion industry. Mas mabuti pang umuwi na lamang sila sa kanilang bayan at magsaka roon. Idinagdag pa niya, lalo na ang mistress, na dahil sa taglay niyang kagandahan ay hindi bagay sa kanya ang ganoong klase ng trabaho. Kasunod nito, tuluyan ang umalis si Leon sa gusali, at naiwan ang mistress na nakatingin sa bintana, iniisip kung tinawag ba talaga siyang maganda ni Leon. Habang kinikilig sa sinabi ni Leon, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na siya nga ay maganda at hindi na niya kailangang ipaalala pa iyon sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating si Leon sa kanyang tirahan. Pagpasok niya, nakangiti siyang nagsabi kay Isabel na nakauwi na siya at humingi ng pasensya kung natagalan siya. Sinabi naman ni Isabel na masyado nang late ang kanyang pag-uwi at tinanong kung ano na namang kaguluhan ang pinasok niya. Napakamot sa ulo si Leon at sinabing may binili lamang siyang mga pailo at sinabi kay Isabel na gamitin nila iyon ng magkasama. Matapos sindihan ang mga pailo, nagkaroon ng bonding moment ang dalawa. Dito, sinabi ni Isabel na may malaking sekreto siyang itinatago kay Leon. Nang tanungin siya ni Leon kung ano iyon, sinabi ni Isabel na sa ngayon ay hindi pa niya iyon masasabi ngunit ayaw din niyang magsinungaling sa kanya. Sinabi rin niya na kung sakaling malaman na niya iyon balang araw, ang diborsyo ay hindi kasama sa mga opsyon. Ngumiti si Leon at sinabi na simula nang naging mag-asawa sila, ang opsyon na iyon ay hindi sumagi sa kanyang isip. Natuwa naman si Isabel sa sinabi niya at sumang-ayon, dahil ganoon din ang iniisip niya. Sa tirahan naman ng Wang family, makikitang galit na galit ang leader ng pamilya dahil sa ginawa ni Leon sa kanyang mga anak. Sinabi pa nga niya na ang lakas ng loob ng taong iyon na kalabanan ng kanilang pamilya ay para bang minamaliit sila nito. Sinabi naman ng kanyang panganay na anak na nasira na ang married ians ng kanyang mga kapatid kaya magiging pabigat na lang sila sa kanilang buong buhay. Idinagdag pa niya na ang gumawa nito ay masyadong brutal. Ngunit sa loob-loob ng panganay na anak, iniisip niyang mapupunta na sa kanya ang buong Wang family dahil sa nangyari sa kanyang mga kapatid, at hinihiling pa niyang mamatay na rin ang kanyang ama para mapasa kanya ang lahat. Habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumating ang isang tao at sinabi sa patriarka na huwag masyadong magalit at ipaubayan na lang ang problemang ito sa kanya. Nagulat ang patriarka nang makita siya at tinanong ang elder kung bakit lumabas na siya mula sa kanyang pagkakakulong. Ang matandang lalaki, na nag-uumapo sa enerhiya, ay sinabi na natapos na niya ang kanyang divine technique at pagkakataon na itong subukan ang kakayahan laban sa taong gamulo sa dignidad ng kanilang pamilya.
Ngunit sa loob-loob ng elder, inisip niya na ang gumawa ng kaguluhan sa anak ng patriarka ay isang karaniwang tao lamang kaya kailangan lamang niyang magpakitang gilas ng kaunti para tumaas ang kanyang sahod sa pamilya. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.